Good morning po mga bayan. Welcome sa ating panibagong update dito po sa South Luzon Expressway, Toll Road 4. Dito po sa portion ng Tiaong Interchange mga bayan. Naway samahan niyo po si Pulka Studio sa latest update natin rito. Atin pong silipin ngayon kung ano na po ang progress rito sa Tiaong Interchange mga bayan. At sa may barangay San Isidro area, no? Ang kaharap sa ating kamera mga bayan, yan na po yung mismong pinaka-main alignment nitong SLEX Toll Road 4. Ayan po, masisilayan po natin. Ito po yung sa baba natin, yung hindi pa tapos masemento. Yan po yung kapag galing ka ng Maynila, right side ka dyan. Pa-exit ka ng Tiaong Interchange. Ayan po, sa baba natin mga bayan, masisilayan po natin yung 7 lane po ito, no? Posibleng malapad rito sa area dahil sa may mga andito nga yung interchange, yung Tiaong. Yung kaharap sa ating camera mga kabayan, yan na po yung hanggang dito lang yung package C, no? At pagkalampas niyan, yan na yung package D. Mula rito sa Tiaong hanggang doon mga kabayan sa mismong Candelaria, Quezon, na may haba itong 15 kilometers. Ayan po dyan mga bayan, yung contractor rito ay mula rito sa Tiaong hanggang ano na po yan, Tayabas, Barangay Mayaw, no? Sa may Barangay Kalumpang. Ang contractor dito ay Firehorse Construction Services mga bayan. Ayan, ang medyo mahaba-haba nito itong package D, no? Aabot sa 15 kilometers. Kasunod naman yung package A, Candelaria to Tayabas. Yun na yung 10.21 kilometers, no? Candelaria hanggang Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon, na kung saan may mga upload na rin po tayo roon. May mga update na tayo roon mga bayan. Pero mula dyan sa package A, sa may Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon, package F naman ang sunod, 9.96 kilometers, papuntang Barangay Mayaw. Ang problema roon mga bayan ay may lupa roon na pag may-ari ng isang politician na ayaw magpadaan, kaya natingga doon. Ang gawa ngayon roon hanggang laang Barangay Kalumpang. So, back to the topic na tayo sa Tiaong Interchange. Masisilayan natin yung baba mga kabayan. Kitang-kita natin. Ayan po, 7 lane po yan mga kabayan. Ayan po yung circle, no? Itong kaliwang kalsada na hindi pa sementado, yan po yung kapag ikaw ay galing ng Tiaong, papasok ka na rito sa SLEX, papunta ka ng Lucena. Yan sa kaliwa na side mga kabayan. Yan po. Hindi pa yan sementado. Kitang-kita po yan mga bayan. Pero malapit na yan lalatagan, no? Yan. Yan po yung kapag ikaw ay galing ng Tiaong, papasok ka ng SLEX, papuntang Lucena. Yung kalsada naman sa baba, ayan, yung pakaliwa papuntang Dolores, Quezon, at pakanan papuntang Tiaong proper po. Kitang-kita natin rito, napakaganda tingnan ang view rito mga bayan sa probinsya ng Tiaong, Quezon. Ayan po, kahit medyo maulap sa ngayon, panaka-naka ang ulan, pero masisilayan mo pa rin mga bayan ang napakagandang kapaligiran at ang kabundukan at yung mga puno dyan. Sana po ay ma-preserve po yun, no? Lalo na pag mag-opening na po itong Tiaong hanggang sa Dutumas Interchange, ay baka magsusulputan na po rito yung mga malalaking mga developer, malalaking factory, no? Ayan po mga bayan, itong hindi pa po na semento, gawing
right side natin, yung may kanto ng may mga heavy equipment dyan sa baba natin, kapag galing ka ng Lucena, mag-i-exit ka ng San Pablo or Tiaong, no? Ito yung exit niya sa gawing right side na hindi pa siya nalatagan ng concrete cement. Ayan po sa baba natin. I-focus natin mga bayan para hindi kayo malito, ano? Para once na ito ibubuksan na, alam nyo na ang gagawin, hindi na kayo malito. At yung kaliwa naman, yan na po yung main line ng SLEX. Yung kalsada sa baba mga bayan, kapag galing ka ng Tiaong, papasok ka sa expressway. Ito po yung sa ilalim ng tulay kadadaan. Ayan po, sa baba natin. Ayan o. Kaya mayroong doon sa unahan mga bayan, mayroong doon, circle. Sinasadya yan siguro nila para hindi siya magkakaroon ng traffic dito. Kasi yung Maharlika Highway dyan sa baba mga bayan, napaka-busy na kalsada yan. Kaya siguro medyo malayo-layo yung mismong pinaka-circle niya, no? At yan sa baba natin, masilayan natin yan. Kapag galing ka ng Tiaong, paluwas ka ng Maynila, yung harap natin, oh, hindi pa siya nalatagan ng concrete cement din. No? Kitang-kita natin mga kabayan. Doon ka pa rin iikot sa may circle doon sa unahan, mga kabayan. So dito po tayo iikot mga kabayan itong circle na ito. No? Yan po. Kaya sinadya nilang ganyan, no? Para hindi magkakaroon ng traffic. Ayan po mga bayan. Napakalapad na po yan. Posible magka-traffic pa. Ayan po. Yan na po yung... Ayan po sa baba natin. Yan na po yung papuntang circle, yung pinakita natin. Itong mga sasakyan na dumadaan dyan, ayan po, temporary lang po yan mga kabayan. Ang pinaka-main yan sa Maharlika Highway, itong sa unahan, kasunod yung may bus na pula, yung may main highway dun sa sunod, yan na po yung pinaka-main na main road kumbaga. Yun na po yung Maharlika Highway mismo. And yung pakaliwa mga kabayan, yan na po yung Tiaong proper, no? Itong kaharap sa ating kamera ay approaching na po ito dyan sa unahan, sa may barangay San Isidro. Yan na po ay sakop na po iyan ng San Pablo City, Laguna. At gawing kanan natin mga bayan, may isang lane na hindi pa simentado. Yan, klarong-klaro, halatang-halata mga bayan. No? Kagandahan itong expressway na ito ay talagang napakataas. Ayan, no? Kahit anong baha pa dyan sa baba ay hindi aabutin eh. Kasi halos kalibil na po itong expressway na ito sa mga puno dyan. At dyan sa unahan mga bayan, sa baba natin, yung hindi pa simentado dyan, may tulay dyan. Yan na po yung alignment ng PNR. Yung may bus sa harap natin, yan, tulay yan. Yung baba niyan, yan yung alignment yung sa PNR mismo. Yan, ito na yung karugtong sa may mismong Barangay San Isidro ay approaching ito doon sa may Santissimo. Kasi silayan ko lang sa inyo mga bayan na talagang ayan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lane, no? 6 na lane po ito mga bayan.
Yun lang po muna mga bayan, yung ating latest update dito sa SLEX Toll Road 4 sa Tiaong Interchange mga bayan. For Studio hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Please like, share, subscribe.